a superhero. Pagdating sa gabing yun, makikita ang bangkay ng matabang lalaki na nakahandusay sa sahig, habang nagkalat ang dugo sa paligid. Sa tabi nito ay naroon si Sosem, tahimik na nakaupo habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan. Naisip niya na sa karaniwang sitwasyon ay hindi karapat-dapat maging biktima ang isang lalaking gaya nito, ngunit kahit ganoon ay mayroon pa rin siyang kailangang kumpirmahin. Patuloy niyang pinagmamasdan ang bangkay bago niya bigkasan ng isang salita at sabihin ang inventory. Kaagad namang may lumitaw sa kanyang harapan mula sa system, na tila isang malaking portal. Napansin ni Sosem na may kakaiba rito dahil ang inventory sa Merm Online ay isang slot-based system kung saan isang item lamang ang maaaring ilagay sa bawat slot. Ngunit ang inventory na nasa harapan niya ngayon ay isang malawak at bukas na espasyo. Upang masuri ito ng mabuti, sinubukan niyang ipasok ang kanyang kamay at direkta itong bumulusok sa loob. Ramdam niya na napakalawak ng espasyong yun at marahil ay ilang metro ang laki nito. Bigla namang bumalik ang kanyang atensyon sa bangkay ng matabang lalaki at tila may naisip siyang isang bagay. Agad niyang inalis ang kanyang kamay mula sa inventory at lumapit sa katawan. Inilipat niya ang kanyang kamay patungo sa mukha nito at habang hawak ang ulo ng matabang lalaki ay bumigkas siya ng isang utos. Sinabi niyang ilagay ito sa inventory. Pagkasabi niya nito ay biglang nagliwanag ang bangkay. Muli na namang lumitaw ang inventory at tila hinigop nito ang walang buhay na katawan ng lalaki hanggang sa tuluyan nitong mawala. Na para bang walang anumang nangyari. Maging ang mga dugo na nakakalat sa paligid ay nawala rin at wala nang natirang kahit isang patak na maaaring magsilbing ebidensya. Nabigla si Sosem sa kanyang nakita dahil hindi niya inaasahang ganoon kadaling mawawala ang isang napakalaking bagay. Agad niyang napagtanto na isa itong napakalaking kapaki-pakinabang na abilidad at tiyak na magagamit niya ito ng husto. Ngunit sumagilin sa isip niya kung maaari bang makapasok sa loob ng inventory ang mga bagay na buhay pa, at kung posible man yun, magpapatuloy kaya silang mabuhay habang nasa loob. Kasunod nito ay ngumiti siya ng may kakaibang ekspresyon, na para bang kailangan pa niyang magsagawa ng ilang eksperimento upang malaman ang sagot. Lumipat naman ang eksena sa labas ng bayan, kung saan may dalawang lalaki na nag-uusap. Habang abala ang mga ito sa kanilang pagkukwentuhan, makikita naman si Sosem na tahimik na nagwawali sa isang sulok habang maingat na pinakikinggan at sinusuri ang bawat bagay na kanilang sinasabi. Dahil sa kanyang matinding atensyon sa dalawa ay napahinto siya sa kanyang ginagawa. Napansin naman siya ng isa sa mga lalaki at lumapit sa kanya. Pagdating nito sa kanyang harapan ay malakas siyang pinalo sa ulo. Ang lalaking yun ay si Machil, at sinabi nitong narinig daw niya na hindi na nakakapagsalita ang batang lalaki. Nagkunwari namang tila may problema sa kanyang ulo si Sosem at sinagot siya gamit ang mga hindi maintindihang tunog. Itinuro ni Machil ang payat na katawan ng bata at mariin siyang pinagsabihan na huwag lamang itong nakatayo roon nang walang ginagawa. Matapos iyon ay itinuro niya ang isang kabayo sa loob ng kulungan at inutusan si Sosem na isama ito sa paglalakad. Agad namang yumuko ang ating bida at muling nagpalabas ng kakaibang tunog upang ay pakitang sinusunod niya ang utos ng lalaki. Sa sobrang inis naman ay isinara ni Machil ang kanyang kamao ng mahigpit habang sinasabi kung ano nga ba ang dapat niyang gawin sa isang tao na hindi man lang marunong magsalita ng mabuti. Makalipas ang ilang minuto ay tumungo siya sa bayan habang daladala ang kabayo. Dito ay napansin niya ang iba't ibang taong nagtitipon-tipon sa paligid. May mga nagtitinda sa kanilang mga pwesto at mayroon ding mga taong mapayapang namimili. Ngunit may isang bagay na biglang umagaw sa kanyang atensyon. Sa isang maliit na eskinita sa tabi ng isang tindahan ay may mga maliliit na aninong nagtatago. Sila pala ay mga kabataan na walang pag-aalinlangan na naghagis ng bato patungo kay Sosem. Tumama ang bato sa kanyang ulo at naging dahilan upang damaloy ang dugo sa kanyang mukha. Matapos nilang magawa yun ay lalo pang nang asar ang mga bata kay Sosem, tinatawag siyang bobo at sinasabing hindi na raw siya marunong magsalita. Ngunit bigla na lamang natigilan ng isang batang lalaki nang makita nitong papalapit si Sosem sa kanilang kinaroroonan. Sa sandaling yun ay taglay ng ating bida ang isang nakakatakot na tingin at napakalakas na killing intent. Agad na pinunasan ng bata ang kanyang mga mata upang makasigurong hindi lamang siya namamalikmata.
Ngunit nang muli siyang tumingin kay Sosem, bumalik na ito sa dati nitong anyo bilang isang tila baliw at siraulong lalaking hindi marunong magsalita. Nagpatuloy sa paglalakad si Sosem kasama ang kabayo, kaya naiwan ang mga batang nagtataka sa kanyang kakaibang kilos. Kaagad naman silang nagtawanan at nagpatuloy sa walang tigil na pagbabato kay Sosem habang tinatawag siyang Pipi. Ngunit kahit hindi sila tumigil sa kanilang pang-aasar, nagpatuloy lamang sa paglalakad si Sosem habang buong tiyaga niyang pinipigilan ang kanyang sarili na ipakita ang tunay niyang pagkatao. Lumipat naman ang eksena sa ibang lugar, kung saan makikita ang mga paa ng isang taong naglalakad. Si Machil pala yun, at nagrereklamo siya na hindi dapat siya ang naiiwan sa paglilinis ng mga sandata dahil ilang araw nang hindi nagpapakita si Guak Dong-o. Pagdating niya sa isang gusali ay napaisip pa siya kung baka namatay na ito. Ngunit bigla siyang nagulat nang bumukas ang pinto at si Sosem ang lumabas mula roon. Nagtataka niyang tinanong ang batang lalaki kung bakit ito lumalabas mula sa loob ng gusali. Ngunit agad na naaga ang kanyang atensyon sa kanyang nakita. Ang mga sandata ay maayos na nakaayos at kumikinang dahil sa sobrang linis ng mga ito. Hindi makapaniwala si Machil sa kanyang nasasaksihan kaya tinanong niya si Sosem kung siya ba ang gumawa ng trabaho para sa kanya. Paulit-ulit namang yumuko si Sosem upang sumang-ayon, na para bang isa siyang baliw na bata. Naisip ni Machil na matapos ang karanasang muntik ng ikamete ni Sosem ay tila tuluyan ng nagbago ang batang lalaki dahil ngayon ay masipag na itong nagtatrabaho at ginagawa ang mga bagay kahit hindi inuutusan. Napaisip tuloy siya kung sa wakas ay naging ganap na bang tao ang batang ito. Pagkatapos ay may iniabot si Sosem na maliit na supot kay Machil. Nagtaka naman ito habang kinukuha ang supot at tinanong kung ano ang laman nito. Nang buksan niya yon ay bumungad sa kanya ang malaking halaga ng pera. Sa sandaling maunawaan niya kung ano ang laman nito ay saglit siyang natigilan. Pagkatapos ay inakbayan niya si Sosem at masayang sinabi na sa wakas ay natutunan na rin itong kung paano gumagana ang mundo. Kasunod nito ay malakas niyang hinampas sa likod si Sosem at sinabi na mabuti ang ginawa nito kaya dapat niya itong ipagpatuloy mula ngayon. Dali-daling umalis si Machil dala ang perang natanggap niya habang nagpapakita naman si Sosem ng isang kakaibang ngiti. Ngunit bigla ring nagbago ang ekspresyon nito at naging seryoso habang iniisip na isang tanga si Machil dahil hindi nito namamalayan na ang perang hawak niya ngayon ang magiging pamasahe niya patungo sa kabilang buhay. Makalipas ang ilang minuto ay makikita si Machil na naglalakad sa isang kalye pinaglalaroan ng supot na naglalaman ng pera. Hinahagis-hagis niya ito sa eri at sinasalo sa tuwing mahuhulog. Habang nakangiti, iniisip niya na tama ang ginawa ng batang yon. Sa halip na araw-araw lamang siyang yumuko at magtrabaho, kailangan din niyang matutong kumilos tulad nito. At ngayong punong-puno ng pera ang kanyang bulsa, napaisip siya na imbes na si Eng-eng ang kanyang tabihan ngayong araw, baka si Chosian naman ang kanyang piliin. Maya-maya ay nakarating siya sa labas ng Phoenix Tavern, kung saan siya ay sinalubong at binati ng isang lalaki. Sinabi nitong mukhang narito na naman siya. Hinawakan ni Machil ang balikat ng lalaki at inutusan nitong tawagin si Chosian. Hindi agad na unawaan ng lalaki ang kanyang sinabi at inakala nitong si Eng-eng, ang karaniwan niyang hinahanap, ang tinutukoy niya. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nagulat itong muli at nagtanong kung si Chosian ba talaga ang kanyang sinabi. Agad namang sinang-ayunan yon ni Machil at sinabi nitong tama ang narinig ng lalaki habang lumalabas ang tila pananabik sa kanyang mukha. Walang imik ang lalaki at nanatili lamang na tahimik. Kaya inilabas ni Machil ang dala niyang pera at ipinakita yun sa lalaki, sabay tanong kung bakit ganoon ang ekspresyon nito dahil marami siyang dalang pera ngayon. Nang makita yun ng lalaki ay agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at mariin niyang binati si Machil. Pagkatapos ay inutusan niya itong maghintay sa isang silid sa ikalawang palapag dahil dadalhin niya roon si Chosian. Makalipas ang ilang minuto ay lumipat ang eksena sa loob ng silid sa ikalawang palapag. Habang masayang naghihintay si Machil ay may narinig siyang boses mula sa labas ng pinto na nagsasabing papasok na siya. Pagbukas ng pinto ay lumitaw ang isang napakagandang babae na may maayos na kasuotan. Nagpakilala itong si Chosian na ikinagulat naman ni Machil. Hindi niya maiwasang pagmasdan ng mabuti ang babae at naisip niyang hindi maikukumpara ang ganda nito kay Eng-eng. Napaubo siya at inutusan ang babae na umupo sa kanyang tabi.
Lumapit naman ang babae sa kanyang harapan at lumuhad habang maamong nag-alok na siya na ang maglalagay ng inumin para sa kanya. Habang tuwang-tuwa si Machil sa patuloy na paghahanda ng inumin ng babae, mapapansin naman ang isang maliit na butas sa kahoy na dingding. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap ay biglang nagliwanag ang isang kulay pulang bagay sa loob nito. At doon ay makikita ang pagbukas ng isang mata. Pagmamay-ari iyon ni Sosem, na tahimik na pinagmamasdan mula sa maliit na butas ang lahat ng nangyayari habang nagtatago siya sa dilim. Bumalik muna ng bahagya ang eksena sa sandaling sinabihan ng may-ari ng tavern si Machil na maghintay sa silid na matatagpuan sa dulo ng ikalawang palapag dahil agad niyang ihahatid sa kanya si Chosin. Habang pinagmamasdan ng may-ari si Machil na paakyat at pumapasok sa Phoenix Tavern, hindi niya maiwasang madismaya at makaramdam ng pagkadiririto dahil kailangan pa talaga nitong pumili ng isang batang babae na sapat ang edad para maging sarili nitong anak. Pagkatapos ay napatingin siya sa supot ng mga barya na hawak niya sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang piraso ng pera mula rito at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, na napalitan ng malaking ngiti habang iniisip na hindi naman kasalanan ang pera mismo. Makalipas ang ilang minuto ay bigla namang may dumating na panibagong tao sa tarangkahan ng kanyang tavern. Agad niya itong binati, ngunit nang makilala niya kung sino ang taong iyon ay bigla niyang sinambit ang pangalan nito, si Sosem. Pagkatapos ay padubog siyang naglakad palapit sa ating bida at galit na galit itong tinanong. Hoy, Pipi, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Saad pa niya, umalis na daw ito ngayon dahil kung hindi ay may kalalagyan daw ito. Ngunit bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat nang ipakita ni Sosem sa kanyang harapan ang isasupot na puno ng mga pera. Habang ipinapakita yon ng ating bida ay paulit-ulit naman niyang binibigkas ang pangalan ni Engeng. Agad namang kinuha ng may-ari ng tavern ang supot at binuksan ito upang tingnan kung tunay na pera ang laman nito. Lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang totoong pera ang laman ng supot. Sa sandaling yun ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at napalitan ang kanyang mukha ng isang napakalaking ngiti habang masayang binati si Sosem. Sinabihan niya ito na maghintay sa ikalawang silid mula sa dulo ng ikalawang palapag dahil agad niyang ihahatid sa kanya si Engeng. Agad namang naglakad si Sosem patungo sa loob ng Phoenix Tavern. Habang naglalakad siya ay mapapansin natin ang isang pulang aura na unti-unting lumalabas mula sa kanyang katawan, tanda ng mabigat at nakakatakot niyang killing intent. Samantala, tuwang-tuwa naman ang may-ari ng tavern habang iniisip ang malaking kita na natanggap niya sa araw na iyon. Habang nagpapatuloy sa paglalakad si Sosem ay mapapansin din natin na unti-unting natatanggal ang benda sa kanyang kanang braso, na tila unti-unti na ring naghahanda ang ating bida para sa susunod niyang gagawin. Matapos ang ginawa ni Machil kay Chosin, agad niyang isinuot muli ang kanyang damit. Ngunit bigla siyang nagulat nang mapansin niyang tuluyan nang nawala ng malay si Chosen. Samantala, sa isang gilid ng silid ay makikita natin ang ating bida na si Sosem na tahimik lamang na nag-aabang at maingat na naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos laban kay Machil. Agad namang itinaas ni Machil ang kanyang braso at mayabang na sinabi na kahit siya ay may edad na ay marami pa ring lakas ang natitira sa kanya. At kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga mas batang babae. Samantala, mula sa kanyang likuran ay makikita naman natin ang dalawang kamay ni Sosem na unti-unting lumilitaw. Pinagdikit niya ang dalawang benda na hawak niya upang makagawa ng isang mahabang tali, at pagkatapos ay inilagay niya ito sa bandang leeg ni Machil. Walang kabog-abog ay bigla niya itong ipinulupot sa leeg ni Machil, na labis namang nagulat sa kanyang ginawa. Agad niya itong hinigpitan ng todo hanggang sa mahirapan ang huminga si Machil. Sinubukan pa nitong hawakan ang benda upang tanggalin yun sa kanyang leeg, ngunit nang mapansin niya si Sosem ay galit niya itong tinanong kung anong klaseng bastardo ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Sosem at patuloy lamang na hinihila ng malakas ang benda. Dahil dito ay nagwala si Machil at desperadong nagpumiglas hanggang sa bigla siyang tumalon. Dahilan upang malakas na bumagsak sa sahig ang katawan nilang dalawa ni Sosem. Ngunit kahit nasa ilalim ng ganitong sitwasyon, malinaw sa mga mata ni Sosem na iisa lamang ang kanyang layunin. Walang iba kundi ang patayin si Machil. Napansin ni Sosem na may kaunti pang lakas na natitira ang lalaki kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake nang walang balak na tumigil.
Dahil sa matinding paghihirap ay unti-unting namula ang mga mata ni Machil habang nagsisimula ng mawala ng kontrol ang kanyang katawan. Marahas siyang nagpumiglas at pilit na ginagalaw ang buong katawan upang makawala. Muli niyang hinawakan ang tali sa pag-asang maaalis ito sa kanyang leeg habang nahihirapan siyang huminga. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagtatangka ay nagpatuloy lamang si Sosem hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng umikot paitaas ang mga mata ni Machil, habang ang mga mata naman ng ating bida ay patuloy na nag-aapoy sa matinding galit. Hindi nagtagal ay bumagsak ang isang kamay ni Machil sa sahig, malinaw na nagpapahiwatig na wala na siyang buhay. Agad namang nabaling ang atensyon ni Sosem at napunta sa isang kumot na hindi kalayuan sa walang buhay na katawan ni Machil. Sa likod ng kumot ay makikita natin na mahimbing pa rin na natutulog si Chosin. At pagkatapos, tumayo ang ating bida at nilapitan niya ang katawan ni Chosin. Pinagmasdan niya ito mabuti para tingnan kung talaga bang natutulog ito. At nang makumpirma niyang tulog nga ito at walang malay, sinabi niya sa kanyang isipan na siya ay isang herbivore. At pagkatapos ay muli siyang tumayo at nag-umpisang umalis. Sabi pa niya sa kanyang isipan habang papaalis, na wala daw itong kagustuhan o lakas para protektahan ang kanyang sarili. Naglakad si Sosem patungo sa dingding at huminto sa harapan nito na tila bang may gagawin. Sa dingding na ito ay may isang maliit na liwanag ang nagmumula dito. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa dingding. At sinabi niya na i-store ito sa inventory. At walang kaano-ano ay lumiwanag ang bahagi ng dingding na kanyang hinawakan at naipasok niya ito sa loob ng inventory. Sa kabilang kwarto naman ay mapapansin na may ginagawa ang dalawang tao. Pagkatapos ay binalikan niya ang walang buhay na katawan ni Machil habang sinasabi niya na mabuti na lang at nagpraktis siya sa paggamit ng inventory. Sinakihan niya ang katawan ni Machil at sinabi na malaking tulong talaga ito sa mga susunod niyang panghuhuli. Agad naman tiningnan ang kanyang status window. At sinabi niya na gaya nga daw ng kanyang inaasahan. Nakakuha siya ng experience points. Ang pagpatay ng mga tao sa mundong ito ay nagbibigay sa kanya ng experience points. At kung sakaling magkaroon siya ng sapat na bilang ng mga puntos ay magagawa niyang mag-level up. Bawat pag-level up naman ay magbibigay sa kanyang katawan ng mas malaking lakas. Dahan-dahan siyang napatingala habang ang kanyang namumulang mga mata ay kumikislap sa matinding pananabik. Inangat niya ang kanyang dalawang kamay at mariing sinabi na ang pagiging mas malakas ay lalo lamang magpapadali sa kanyang pangangaso. At kung magiging mas madali ang pangangaso ay mas mabilis din siyang makakakuha ng experience points. Nangangahulugan nito na sa mundong yun ay mayroon siyang kakayahang lumakas ng walang hanggan. Habang iniisip ang posibilidad na yun ay napatingala si Sosem at napahawak sa kanyang mga mata. Kasabay nito ay nagpakita siya ng napakalaking ngiti habang sinasabing tunay ngang kamangha-mangha ang mundong yun. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unti siyang bumalik sa dati niyang ekspresyon. Ngunit may napansin siya sa katawan ni Machil dahilan upang muli siyang mapalingon dito. Kasunod ay inihulma niya ang kanyang mga daliri na parang isang parehabang frame. Habang nakikita niya sa pagitan nito ang walang buhay na mukha ni Machil ay naisip niyang tunay ngang nakakapanghinayang dahil wala siyang dalang kamera. Biglang lumipat ang eksena sa labas ng silid kung saan tahimik na naghihintay ang lalaking may-ari ng gusali habang patuloy na lumilipas ang oras. Maya-maya ay dumating ang isang nagmamadaling babae na halatang hinihingal dahil sa pagmamadali. Ang batang babaeng ito ay walang iba kundi si Eng-eng na agad na nagtanong kung naroon na ba sa loob ang lalaking kanyang pakay. Sa halip na direktang sagutin ay tinanong lamang siya ng may-ari kung bakit siya natagalan. Kasabay nito ay minadali niya si Eng-eng na pumasok na sa loob ng silid dahil kahit na isang pipi ang kliyente ay nagbayad pa rin ito at nararapat lamang na ituring bilang kanilang kliyente. Agad namang sinang-ayunan ni Eng-eng ang sinabi ng lalaki at walang pag-aalinlangang tumungo sa loob ng silid. Samantala, makikita sa mukha ng may-ari ang unti-unting paglitaw ng pagkainis dahil napansin niyang hindi pa rin natatapos ang ginagawa ni na Machil at Chosen. Kaya napatanong siya kung sinusubukan ba ng mga ito na gumawa ng anak. Hindi na niya napigilan ang sarili kaya malakas siyang umubo upang ipahayag ang kanyang pagkainis.
Pagkatapos ay mariin niyang kinatok ang pinto habang malakas na nagsasalita at sinabing matagal na ang lumipas kaya dapat ay lumabas na rin si Chosen dahil may iba pang kliyenteng naghihintay sa labas. Gayunpaman, agad din niyang binawi ang sinabi at idinagdag na kailangan ding magpahinga ni Machil matapos ang kanilang ginawa. Sa kabila ng lahat ng iyon ay tanging katahimikan lamang ang sumagot sa kanya, na lalo pang nagpalalim sa kanyang pagkainis. Kumunat ang noo ng lalaki habang iniisip na sadyang hindi siya pinapansin ng mga nasa loob. Sinubukan pa niyang pag-alitan si Machil mula sa kabilang panig ng pinto, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang may malakas na sigaw na nagmula sa loob ng silid. Dahil dito ay dali-dali at sapilitang binuksan ng lalaki ang pinto at pumasok sa loob habang bal-isang nagtatanong kung ano ang nangyari. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay si Chosen. Bakas sa mukha nito ang matinding takot habang nakatingala sa isang direksyon. Nang sundan ng lalaki ang tinitingnan ni Chosen ay siya rin ay lubos na nagulat hanggang sa manghina ang kanyang mga paa at tuluyang matamba sa sahig. Ito ay dahil sa kanyang nakita, isang pares ng mga paa na tila nakasayaw sa hangin. Ang mga paang yun ay pagmamay-ari ni Machil, na ngayon ay nakabigti at wala ng buhay sa loob ng naturang silid. Sa lalawigan ng Anhui ay dumadaloy patungo sa hilaga ang Ilog Huai, habang sa gitna naman ay dumadaloy ang Ilog Yangtze, dahilan upang mabuo ang isang malawak na kapatagan. Ang lupaing ito ay kilala na mula pa noong sinaunang panahon dahil sa mayaman at matatabang lupain nito, gayon din sa pagkakaugnay nito sa napakaraming lawa at ilog na nagbigay daan sa patuloy na pag-unlad ng kalakalan at komersyo. Dahil dito, kung saan nagtitipon ang yaman at salapi, hindi maiiwasang sumunod din ang mga magnanakaw at masasamang loob. Habang patuloy na naglipa na ang iba't ibang pangkat ng mga bandido at masasamang loob mula sa tinatawag na unorthodox faction, marami ring individual ang tumindig upang sila ay harapin at talunin. Kasabay nito ay maraming angkan at sekta na nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at mga alituntunin ng Miriam ang naitatag sa Anhui. Kabilang sa mga pinakatanyag ay ang angkan ng Namgang, isa sa 5 dakilang angkan ng Central Plains at itinuturing na pinakamakapangyarihang sekta sa Anhui. Gayon din ang angkan ng Danri. Bagamat hindi maihahambing ang lakas ng angkan ng Danri sa angkan ng Namgang, mayroon itong natatanging puwersang panlaban ng kanilang pamilya na tinatawag na Cross Heaven Sword Division. At dahil sa kanilang grupo na namamahala sa pangangalap ng impormasyon at pagpapatupad ng batas na kilala bilang Black Crow Squad, naging tanyag ang pangalan ng angkan ng Danri sa buong Anhui. Partikular na napakalakas ng kakayahan ng Black Crow Squad pagdating sa pangangalap ng impormasyon. Sa puntong kahit ang Beggar Sect, na tiyak na may insulto kapag tinawag na pangalawa lamang pagdating sa impormasyon, ay napipilitang aminin na higit na mahusay ang Black Crow Squad ng angkan ng Danri pagdating sa aspetong iyon, kahit sa loob lamang ng Anhui. Subalit kamakailan lamang ay nahaharap mismo ang Black Crow Squad sa isang panibagong kaso na nagdudulot sa kanila ng matinding pag-aalala. Lumipat naman ang eksena sa isang gusali sa bayan, makikita natin ang isang matandang lalaki na nagbabasa ng isang sulat na nakasulat sa isang scroll, habang ang kanyang tauhan ay nakayuko sa kanyang harapan bilang tanda ng paggalang. Ang matandang lalaking ito ay walang iba kundi si Gidehyo, ang leader ng Black Crow Squad. Habang binabasa niya ang sulat, nalaman niyang mayroon na namang isang insidente ng pagpapakamatay. Sinabi niya na tila isa na itong salot. Sa kanyang isipan ay sinabi niya na sa nakalipas na ilang buwan ay halos 100 tao na ang kumitil sa sarili nilang buhay. Noon pa man ay mayroon ng mga kaso ng pagpapakamatay, ngunit kadalasan ay 1 o 2 lamang bawat buwan at hindi kailanman umabot sa ganito karaming bilang. Kaya malinaw para sa kanya na may kakaibang nangyayari. Dagdag pa niya, ang pinaka-nakakapagtaka sa lahat ay kung gaano kaperpekto ang bawat kaso, dahil ang mga ebidensya at sitwasyon sa bawat isa ay walang pag-aalinlangan na tumutukoy sa pagpapakamatay. Dahil dito ay napapikit si Gidehyo at napatanong sa kanyang sarili kung posible nga ba talaga iyon. Pagkatapos ay nagsalita siya at tinanong ang kanyang tauhan kung sino ang unang namatay. Sumagot naman ang kanyang tauhan na isa itong armory artisan ng kanilang angkan, isang lalaking nagngangalang Machil. Nagulat si Gidehyo nang marinig niyang miyembro pala ng isang angkan ang unang biktima, kaya agad niyang tinanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang angkan ng Danri. Agad namang sumagot ang kanyang tauhan na oo. Habang hinihimas ni Gidehyo ang kanyang bigete,
Muli siyang nagtanong kung saan nagpakamatay si Machil. Sinabi naman ng kanyang tauhan na nangyari ito sa isang inn na ang pangalan ay Phoenix Tavern. Agad na tumayo ang squad leader at sinabi sa kanyang tauhan na umalis na sila at magtungo roon ngayon din. Ngunit nang makita ng kanyang tauhan na palabas na siya ng gusali ay sinabi nitong hindi naman siguro kailangang personal na pumunta roon ang squad leader. Tumugon naman si Gidehyo na kailangan niyang makita mismo ang nangyari gamit ang sarili niyang mga mata. Kaya yun nga ang ginawa niya at nagtungo siya sa Phoenix Tavern upang puntahan ang silid kung saan sinasabing nagpakamatay si Machil. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa harapan ng silid at tinanong ni Gidehyo kung ito na ba ang silid. Sumagot naman ang may-ari ng tavern na oo at sinabi na siya at si Cho Sien mismo ang nakakita kay Machil na nakabitin mula sa mga biga ng kisameng iyon. Pagkarinig sa sinabi ng may-ari ay napaisip si Gidehyo. Kung ang salot na ito ng pagpapakamatay ay isa pala talagang serye ng mga pagpatay, paano nakapasok ang salarin sa silid na ito upang patayin si Machil? Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa pinto at binuksan ito. Nang makapasok na siya sa loob ay agad niyang sinuri ang sahig at sinimulan nitong inspeksyonin. Maingat niyang hinanap ang bawat sulok ng silid at sinabi sa kanyang isipan na nasuri na niya ang bawat sulok at wala siyang nakikitang paraan para makapasok ang isang salarin nang hindi napapansin. Kaya naisip niya na kung ganoon ay iisa na lamang ang natitirang posibilidad. Kasabay nito ay hinawakan niya ang dingding ng silid. Habang sinusuri niya ito ay may napansin siyang isang maliit na butas. Naisip niya na kung maaaring alisin ang mga kahoy na ito, maaari itong magsilbing isang malayang daanan. Ngunit ang problema ay hindi pa kailanman naalis ang mga kahoy na ito. Dahil dito ay tinanong niya ang may-ari kung may paraan bang mailabas ang mga kahoy nang hindi kinakailangang tanggalin ang bubong. Sumagot naman ang may-ari na hindi yun posible. Ang mga kahoy ay nakakabit sa mga uka ng kisame at mga biga ng sahig, kaya imposibleng mahayla ang mga ito nang hindi muna inaalis ang mga biga. Pagkarinig nito ay napaisip muli si Gidehyo kung tunay nga bang pagpapakamatay ang nangyari. Pagkatapos ay tinanong niya kung may tao ba sa kabilang silid noong namatay si Machil. Sumagot naman ang may-ari na oo at sinabi na may isa pang bisita sa silid na yun, at malamang ay dumating ito halos kasabay ni Machil. Pagkarinig nito ay agad na natuon ang pansin ni Gidehyo at tinanong niya kung sino ang taong yun. Sumagot naman ang may-ari na walang iba kundi si Sosem ng angka ng Danri. Tumalon naman ang eksena kung saan makikita natin si Sosem na inilabas na ang kabayo mula sa kwadra upang palakirin ito. Ngunit bago siya magpatuloy ay huminto muna siya at binuksan ang kanyang status window. Naisip niya na ang experience points na nakuha niya mula sa lalaking pinatay niya noong isang araw ay mas mataas kaysa sa mga nakuha niya mula sa mga nauna niyang biktima. Nangangahulugan nito na marahil ay isang martial artist ang lalaking iyon. Dagdag pa sa kanyang isipan na kapag mas malakas ang taong kanyang pinapatay, mas marami rin siyang experience points na nakukuha. Habang mahigpit niyang hawak ang tali ng kabayo ay napagtanto niyang kung makikipaglaban siya ngayon sa isang tunay na martial artist ay tiyak na matatalo siya. Maging ang pinakamahinang warrior sa The Danri clan ay mas malakas pa rin kaysa sa kanya. Kaya naisip niya na kailangan niyang humanap ng isang biktima na makatutulong upang punan ang agwat sa pagitan ng isang ordinaryong tao at ng martial artist na napatay niya noong isang araw. Bigla namang may isang lalaki na malakas na nagsalita at sinabing, well, matagal na rin kitang hindi nakita. Mukhang naging mas gwapo na ang maliit nating si Sosem. Hoy, Sosem, matagal na rin tayong hindi nagkita. Dapat binabati mo ang mga nakatatanda sa iyo kapag nakikita mo sila. Ngunit hindi naman sumagot si Sosem. Napaisip naman ang lalaki kung tama ba talaga ang kanyang nakikita ngayon. Talaga ba daw na binibigyan ba siya ni Sosem ng tahimik na pagtrato dahil hindi ito sumasagot? Muli niya itong tinawag at sinabi na imposibleng ganoon ang gawin ng kanilang maliit na si Sosem. Tiningnan naman sila ng masama ng ating bida at napagtanto niyang malamang ay mga street thugs ang mga taong ito. Habang nag-iingay ang kabayo ay napaisip siya na kahit gaano man kawalang silbi ang dating may-ari ng katawang ito, miyembro pa rin siya ng angka ng Danri. Naitanong tuloy niya sa kanyang sarili kung tunay nga bang ginugol ng taong iyon ang buong buhay nito na hinahayaan lamang na apihin siya ng mga salot na tulad ng mga ito. Dahil patuloy na hindi pinapansin ni Sosem ang lalaki ay nilapitan siya nito at galit na tinanong kung talagang ini-ignore ba niya sila.
Kasabay nito ay mahigpit nitong hinawakan ang buhok ni Sosem at sinabi na mukhang kailangan nilang magkaroon ng isang pribadong pag-uusap. Pagkatapos ay hinayla niya si Sosem papasok sa isang maliit na eskinita. Hindi naman binitawan ng ating bida ang kabayo at isinama rin niya ito sa loob. Habang tinitingnan ni Sosem ang mga lalaki ay napaisip siya kung maaari ba niyang patayin silang lahat dito at gawing magmukhang pagpapakamatay ang kanilang pagkamatay. Naisip din niya na maaari niyang ilagay ang kanilang mga katawan sa inventory at itapon ang mga ito sa ibang lugar. Ngunit kung gagawa siya ng eksena rito ay may posibilidad na mabuking siya. At dahil hindi rin naman siya makakakuha ng malaking experience points mula sa kanila, nagpasya siyang magtiis muna sa ngayon at saka na lamang sila papatayin sa susunod na pagkakataon. Muling nagsalita ang lalaking humihila sa kanya at sinabing matagal na silang hindi nagkita at mukhang lumaki si Sosem, marahil dahil sa masarap na pagkain at magandang pamumuhay. Kasabay nito ay inihanda na niya ang kanyang kamao upang suntukin si Sosem. Ngunit bago pa man niya magawa yun ay bigla na lamang may isang taong lumitaw mula sa madilim na sulok at malakas na nag-utos na tumigil siya. Isang lalaking may mahabang bigete ang lumitaw at habang hinihimas ang kanyang bigete ay tinanong niya na hindi ba daw ay sinabi niya na dalhin nila si Sosem ng maayos. Bakas sa mukha ng lalaki ang matinding takot nang makita niya ang bagong dating at agad niyang binanggit ang pangalan nito. Jiang Hu. Napaisip naman si Sosem nang marinig ang pangalan nito at tahimik na inulit sa kanyang isipan, Jiang Hu. Lumapit si Jiang Hu sa kabayo ni Sosem at hinimas ito habang sinasabing napakagandang kabayo nito. Ngunit makikita sa kilos ng kabayo na hindi nito gusto ang ginagawa ng lalaki. Patuloy namang hinimas ni Jiang Hu ang kabayo habang sinasabi na ang kanilang leader sa Dark Society ay isang lalaking nahuhumaling sa mga kabayo. Kaya naisip niyang ibigay ang kabayong ito bilang regalo. Pagkatapos ay humarap siya kay Sosem at tinanong kung ano ang masasabi nito. Kasabay nito ay nagpakita siya ng isang nakakatakot na ngiti na tila may masamang balak. Hindi naman sumagot si Sosem at sa halip ay napagtanto niya mula sa napakalakas na killing intent ng lalaki na yun pala ang tunay nitong pakay mula pa sa simula. Balak siyang patayin ni Jiang Hu at kunin ang kanyang kabayo. Ngunit napagtanto ni Sosem na maling tao ang pinili nitong gawing biktima. Dahil hindi pa rin siya sumasagot ay nilapitan siya ni Jiang Hu at may bantang sinabi na mukhang marami siyang iniisip, ngunit hindi daw siya nagtatanong ng 2 beses. Sa pagkakataong ito ay nagsalita na si Sosem at malamig na sinabi na kung ganoon ay patayin na lamang siya nito at bakit kailangan pa nitong magtanong ng 2 beses. Lubos na nagulat ang mga lalaki nang marinig ang kanyang malinaw na pagsasalita dahil ang pagkakaalam nila ay naging pipi na siya. Ngunit walang kabog-abog ay agad kumilos si Sosem at binuksan ang kanyang inventory. Mula rito ay kumuha siya ng isang matalim na sandata at sa isang iglap ay mabilis na inatake si Jiang Hu, dahilan upang mabigla ito sa nangyari. Habang hindi makapaniwala si Jiang Hu sa bilis ng kanyang kilos ay napatanong siya kung paano nagawa ni Sosem ang ganoong bagay. Nang lalapitan na ni Sosem si Jiang Hu at huhugutin na ang kutsilyo, ay bigla namang sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag na bumalat sa maliit na eskinita. Dahil sa napakalakas na enerhiya ay napilitan ng ibang mga kasamahan ni Jiang Hu na protektahan ang kanilang mga sarili habang kumakalat ang mga debris sa paligid. Habang tinatakpan ng isang lalaki ang kanyang mukha ay paulit-ulit niyang sinabi na ang mga kadena daw, ang mga kadena. Hindi man matukoy kung ano ang ibig sabihin nun. Ang kasunod nito ay biglang lumitaw ang status window ni Sosem at isang mensahe mula sa system ang bumati sa kanya dahil nakapag-level up na daw siya. Mula level 1 ay naging level 2 na siya. Nang tuluyang hamupa ang liwanag ay iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at nakita niya ang anino ni Sosem na papalapit sa kanila habang hawak-hawak ang ginamit nitong sandata. Lalong natakot ang lalaki dahil sa napakalakas na pulang aura at killing intent na nagmumula sa ating bida. Agad siyang napasigaw at paulit-ulit na sinabi na isa itong demonyo at kailangan nilang tumakbo. Ngunit habang patuloy na lumalapit si Sosem ay binago niya ang kanyang sinabi at sa halip ay inutusan ang kanyang mga kasamahan na patayin nilang lahat ang demonyong nasa harapan nila.